Eto talaga yung snack na hindi ko pagsasawaan. Super sarap ba naman kasi mga mamshis at eto rin yung recipe na hindi siya nakakaumay. Kayo rin ba mga mamshis, mahilig rin kayo dito sa nachos? Tuwing kakain nga kami sa labas kapag meron nito sa menu ay hindi ko talaga pinalalampas. Gagawa muna tayo ng homemade nacho cheese sauce. Super dali lang nito mga mamshis. Eto lang yung kakailanganin natin. Bali meron ako ditong cheese, nasa 400 grams yan pero kalahati lang yung magagamit natin. Or yung katumbas lang ng isang regular size na nabibili. Tapos ikakat lang natin to ng pa-cubes para mas madaling matunaw. Mas maganda mga mamshis kung quick melt yung gagamitin nyo or yung mga cheese na mabilis lang matunaw kagaya nitong gamit ko. Hindi siya quick melt pero super bilis lang talaga niyan matunaw yung ganyang brand. Simulan na natin yung pagluluto mga mamshis. Bali sa isang pan, naglagay lang ako ng 2 tablespoon ng butter o kaya naman margarine pwede rin. At 1.5 tablespoon naman ng flour. All-purpose flour lang yan mga mamshis tapos sa heat naman naka-low heat lang tayo. Mabibilis lang kasi masunog yung mga ingredients natin dito. Yan, at after 1 minute, pwede na natin ilagay yung isang lata ng evaporated milk. Pwede rin naman na fresh milk at yung sukat naman ay 300 ml. Yan, mix lang natin at kapag nag-simmer na, ay pwede na rin natin ilagay yung cheese. Mix lang natin to ulit mga mamshis tapos mapapansin nyo na habang minimix natin yan ay unti-unti naman yan na lumalapot. Dahil yan dun sa flour tsaka na rin dun sa cheese na nagme-melt. Kapag nacho cheese sauce mga mamshis ay yung kulay talaga niyan ay medyo orange kaya maglalagay tayo ng food color. Pero syempre, optional lang naman to. Ito lang kasi talagang kulay yung nakasanayan natin kapag sinabing cheese sauce. Pero hindi naman magbabago yung lasa niyan kahit walang food color, masarap pa rin yan. Kulay lang talaga yung nabago dyan o kaya naman pwede rin kayong gumamit ng cheese sauce o kaya naman yung cheese whiz. Para may additional kulay at may additional flavor na din. Yan, at continuous lang tayo sa pagmix ito hanggang sa makuha yung consistency na gusto natin. Okay na sa akin yan at ngayon naman ire-ready na natin yung ipapantopping sa nachos. Syempre, hindi pwedeng mawala ang pipino at kamatis. Super sarap kasi talaga nitong ihalo dyan, napaka-refreshing niya kainin. Ito lang yung gulay na nilalagay ko mga mamshis, hindi na ako naglalagay ng cabbage o kaya naman yung lettuce, pati na rin ang onion. Meron kasing iba dito sa bahay na hindi sila kumakain ng raw onion. Tapos ito namang kamatis, tinatanggal ko rin yung buto para hindi siya magtubig. Yan, tapos gayatin lang natin yan ng maliliit na pa-cubes. No meat nga pala itong gagawin ko ngayon mga mamshis, hindi ko kasi trip kumain ng meat ngayon. Pero kung gusto nyo naman maglagay ng giniling ay pwedeng-pwede naman. Yan, ready na yung ating mga ingredients, pati na rin itong nacho chips. Nabili ko lang to sa grocery mga mamshis, yung plain lang to. Marami kayong mabibili niyan sa grocery, iba-iba yung brand, kayo na lang bahala kung anong gusto nyo. Yan, bali nilagay ko na yung mga gulay, tapos imbis nga na giniling yung ilalagay ko, ay eto na lang salsa. Eto yung tomato salsa mga mamshis, nabili ko lang din to sa grocery. Basta magkakatabi lang yan yung mga nacho chips at saka itong mga salsa. At syempre, etong ating medyo mainit-init pa na ginawang cheese sauce. Super yummy nito mga mamshis, hindi nga lang to sa nachos masarap, pwedeng-pwede rin to sa fries o kaya naman sa mga nuggets o sa kahit anong prito na gusto nyong isawsaw dyan. At maglalagay rin ako nitong favorite ko na mayonnaise. Nagdadagdag sarap kasi talaga to, ito yung Japanese mayonnaise na Kewpie. O Kewpie o basta kahit anong tawag dyan mga mamshis, basta yun na yun. Nung isang araw